Good afternoon. So you're Mildred Harrison? Yes, I am. So kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, Yes, I right? do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Grace, 34 years old. And kasal po ako sa isang lalaki na 41 years old naman. Meron po kaming 1-year-old daughter na ubod ng ganda. Recently, DJ Lindsay, medyo shaky po yung marriage namin. Kasi nahuli ko po siya habang nagtatrabaho sa abroad na super close doon sa kanyang katrabahong babae. Although ang sabi niya, nakikisama lang siya, pero for me, parang wala nang boundaries. Tinatawagan niya yung babae kahit 12:30 a.m. na. Tungkol daw sa trabaho. Nakita ko kasi na nag-message siya na sagutin daw yung calls niya. Deleted yung messages niya, pero na-recover ko lang nung umuwi siya. Nalaman ko rin, DJ Lindsay, na lovebirds naman pala talaga sila. Yun din ang tawag sa kanila ng boss niya. Nakita ko rin yung mga selfies nila together na uploaded sa story at nakapublic pa. Habang nandito po yung asawa ko sa Pilipinas, tumawag pa siya doon sa katrabaho niya. Nalaman ko yon kahit na nung time na tumawag siya doon, nandun siya sa bahay ng kapatid niya. Ginamit pa niya yung messenger account ng kapatid niya para hindi ko makita. Work-related daw. Siyempre, nag-away kaming dalawa. Pero nagkabati rin naman. Sa totoo lang, gusto ko na po sanang makipaghiwalay, DJ Lindsay, kasi nahihirapan ako. But at the same time, I was thinking of my daughter. Ayokong lumaki siya ng walang tatay. Kasi ganun na yung naranasan ko with my own family. Mahirap.
Nangyari nga pala to last year pero nandito pa rin yung trust issues ko sa kanya. Tapos, hindi ko alam kung paano at kung bakit pero bigla namang nag-message sa akin yung totga ko. The one that got away ko nung high school. Pupuntahan daw ako cause of legal concerns. Isa nga po pala akong abogada. So pumunta siya and nakaramdam ako ng saya. Alam mo yung pakiramdam na parang hindi ko na nararamdaman. Nung nag-catch up kami, nag-usap lang naman kami. Pero iba yung saya na naramdaman ko nun. Ngayon, ang dami kong what ifs. Parang nandun ako sa point na nagre-regret ako na pinili ko yung asawa ko. Parang sana pinili ko na lang pala si Totga. Siguro hindi ako nagdadalawang isip ngayon. Wala akong trust issues. Anyway, I just want to share this kasi wala naman akong mapapagkwentuhan. Ayokong pagtawanan ako ng mga kaibigan ko once na nalaman nila na pinagseselosan ko at may trust issues ako sa asawa ko. Maraming salamat, DJ Lindsay. Muli, ako si Grace. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. We are number 1, 6.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Isang magandang morning sa lahat po ng mga bangga natin na nakatutok po sa lihim ng liham via their radio set. Wow. Thank you very much. As in, yung mga nakatutok po sa bahay nila, sa mga sasakyan, sa mga opisina po nila habang nagtatrabaho. Ay, akala mo nagtatrabaho ka, whoosh, deep inside nagpe-Facebook ka lang. Oy! Ngayong ganyan. And of course, yung mga nagpapatulog ng bata, mas una pang nakatulog yung bata. Ay, di pala baliktad, mas una ka pang nakatulog sa bata. Ang gawain ninyo eh. And of course, hello and welcome to the show. Para sa lahat naman po ng mga nandyan po on Facebook because we are live on Facebook. Mahal ko pang gako, baby ko. Search niyo po kami, facebook.com/energyfm1067. Gandang umaga po sa inyo dyan. Nasa na po yung mga nag-a-attend. May attendance po tayo ngayon ha. Present po si Rosemary Batica, si Elizabeth, at saka si Morgan Fox. Present na present. Wala pa yung iba. -1 kayo. -1 ha. -1. Gusto mo yung -1. Gandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga pangga natin who are feeling the same thing. May pinagseselosan, may trust issues sa kanilang mga asawa, and so on and so forth. Ikaw ba ganyan ka din? Nahuli mo na ba yung asawa mo even once? Na may ginagawang kababalaghan, tapos since then, hindi mo na maibalik sa kanya yung tiwala na dati meron ka. Masakit yun at mahirap yun. Kapag tiwala na ang nawala, lahat questionable, di ba? Wow! Kasi naman, ba't naman kasi kailangan tumawag doon sa katrabaho daw, tas gamit yung messenger ng kapatid? Para saan? Kung about work naman, ba't yun yung ginamit mo? Ewan ko ba dito kay kuya? Okay. Di ba?
Minsan, ginagawa na lang scapegoat, ginagawa na lang palusot yung mga, work matters eh. Trabaho kasi kailangan sa trabaho, lagi kaming connected. Pero ang tawag sa inyo ng boss nyo, lovebirds. Kakaloka. Mabasa tayo ng comments dito, sabi ni RJ, huwag ka munang gumawa ng hakbang dyan, ante. Palipasin mo muna ang plot twist. Huwag mo kaming bitinin. Sabi naman ni Gloria, no offense meant, madam. Wow, lawyer ka pa man. If you trust him, if you trust in him, hindi ko naiintindihan. Why not gather evidence and investigate further to be sure? You can scare him regarding infidelity, or if you have all the evidences, you can have an amicable settlement regarding your relationship to yourself and the kid. Tama nga naman. Sabi naman dito ni Japanese character yung pangalan. If you observe her story closely, wala yung eagerness, willingness, and passion to make things right with her husband. Wala nang pag-ibig. All she mentioned was how her husband was wrong without any heart in their relationship or marriage. Sinabi niya lang na kinikilig siya doon sa totga niya. Diba? Bigla niyang pinasok yung childhood sweetheart niya na kesyo nagsisisi daw siya, marrying her husband, etc., etc. Napansin ko rin. Wow! Grabe naman yung mga mata niyong matang lawin, yung mga tenga niyong mapandinig. Lahat ng detalye, talaga naman. Sabi ni Rogie, lawyer nga siya pero tao din naman siya. She's hurting right now and I think normal lang naman, di ba? Kasi madaming what ifs. Prayer is the key para mapalayo sa temptation si husband. Let him decide kung willing ba siyang i-work out at kung hindi na, mahirap po talagang ipilit ang sarili dahil lamang sa anak. Wow! Sabi naman ni Wivina, you are a lawyer. Alam mo na dapat ang gagawin mo sa mga cheater. Let him be legally responsible sa actions niya. Use your head, girl. Sabi naman ni Jane, kahit magkahiwalay kayo, siya pa rin tatay ng anak mo, kaya hindi siya mawawala. Okay na sa kanya yung kwento mo, madam. Bakit dinagtagan pa ng totga? Seeking validation po ba ang ibang tao na okay lang makipagkita kasi nag-cheat naman ang asawa mo? Or someone will say, si totga na lang piliin at hiwalayan na si hubby? Or baka naman may plano kang gumanti at gamitin si totga? O baka naman nagawa mo na? I-confront mo na lang si hubby at wag ka nang gumawa ng isa pang pagkakamali. Tingin tayo sa ating Facebook account. Mahal ka Panggako baby ko. Sa lahat po ng mga nandiyan na po sa ating Facebook Live, facebook.com/energyfm1067. Sabi ni Christina, not once but twice yearly may bagyo. Ano yun? Sinasabi mo dyan? Sabi ni Mary, good morning DJ Lindsay. Greetings from Montalban, Rizal. Gandang umaga po. Marco, good morning. Listening from San Pedro, Laguna habang namamasada ng tricycle. Hello! Asa na comment mo doon, Koya? Oo. Well, alam mo, sabi ni Morgan, good morning, DJ. Your hubby is clearly cheating on you with the audacity to flaunt his relationship on social media with his kuladidang. Kuladidang? Lakas makatsyay nung kuladidang mo dyan, bakla, Oo. Tapos ang sabi pa dito, you set your boundaries. Sabihin mo sa kanya if you cross the line, you will leave. You then learn to separate your professionalism from personal issues. Gulong-gulo na ako sa mga present situation mo. Dadagdagan mo pa. Total lawyer ka naman, mag-file ka ng annulment if ready ka na to do so. Prayers and God bless you. Totoo. Sabi ni Ravicel, miss kita pretty DJ Lindsay. Always po ako nakatune in sa radio. Thank you very much. Si Ate Robicel pala yun. Sabi ni Edric, sigurado ka? Sigurado ko ang bigat sobrang nararamdaman ni attorney kasi ang tingin sa kanya ng ibang tao ang taas at walang problema pero tao ka lang din, napapagod, bigyan mo ng time ang sarili mo. Sabi naman ni Gladys, hoy, hindi porket lawyer dapat matalino na sa pag-ibig. Siyempre, pag mahal mo talaga, magiging bobo ka din, di ba? Baka bobo ka naman dyan. Baka bobo ka naman dyan. Pero siyempre, dapat mo tutulang lahat ng bagay. Good morning, DJ Lindsay. Present kami. Finance Department ng NBS. Hello. Ang sa akin, kausapin mo yung asawa mo ng masinsinan dahil ikaw ang nakakakilala sa asawa mo. Unat sa poll pa lamang. Ay, nako, sabi ni Rods, gusto mo lang bigyan ng excuse yung pagbabalik ng totga mo. Makipag-annulment ka na lang muna bago ka mapunta sa totga mo. Diba? Wow! Grabe, ang harsh nyo namang lahat dyan.
Pero alam mo, naniniwala kasi ako na, well, hindi naman niya kasalanan na nagloko yung asawa dahil minsan talagang may mga lalaki na hindi naman talaga loyal, 'di ba? Hindi rin faithful, nate-tempt din. Pero sana, alam mo, kahit papaano ma-recover mo yung marriage mo. Pero, wag mo nang sausawan pa ng totga-totga na yan, bakla. Minsan tinetest ka lang ng tinetest lang yung faith mo dun sa marriage ninyong dalawa. Wow! Siyempre may lusot ka, ba't sino ba unang nanloko? Sabihin. Sino ba unang ng babae? Di ba? Ganyan. Pero it's never alright. It's never okay na maging ganyan yung sitwasyon ninyo. Lalo na kung meron kayong anak, may daughter kayo, na kung may bata kang babae. May anak kayong babae, nakakalungkot lang talaga na may ganyan kayong pinagdadaanan. Pero sabi nga nila, I hope, at I really hope na ito ay challenge lamang sa pagmamahalan ninyong dalawa. Challenge lamang sa marriage ninyong dalawa. Sana, may mga ganyan naman talaga na may mga rocky roads na pinagdadaanan yung lalaki, tapos ganun din yung babae. Alam niyo, kung talagang mahal ninyo yung isa't isa at binibigyan ninyo ng halaga yung pagsasama ninyo, yung marriage ninyo, hindi kayo mapupunta sa paghihiwalay. Kasi parang doon na papunta yung story mo, bakla. Wow! Ay, sorry, lawyer pala, attorney. Oo. Parang doon na papunta eh. Sana mas pinili ko na lang tong totga ko. O kasi nang bababae. Kasi alam mo yon, parang gina-justify mo lang na okay lang na ito yung na nakasama ko tong si Totga kasi nanloko naman sa akin yung asawa ko. Niloko naman ako ni husband. Bakit parang doon na papunta yung story mo? Wow! Parang wala ka ng konsensya kahit hindi na tama yung ginagawa mo. Very important pa naman yan sa relasyon, di ba? Love, trust, and konsensya, di ba? Yung awa mo. Awa para sa anak ninyo, para sa asawa mo. Wow! Ako, I just hope and pray na meron nga kayong anak na sana hindi kayo maghiwalay. Sana alam mo yung bigla kayong gumising isang araw na bigla ninyong bitawan yung mga kalokohan ninyong ginagawa, no? Kasi feeling ko, di ba? Kasi, nag-usap na, nagkita na. Mahirap pa naman pag lagi mong kausap yung kalambutsingan mo. Oo, kasi mas dun mo marerealize na parang mas gusto ko tong kausap kaysa sa asawa ko, Wow! Parang mas naiintindihan niya ako. Parang alam mo yun, parang na-postpone lang yung pagmamahala namin. Pero ngayon, nandito na, nag-cross na ulit yung landas namin, di ba? Parang it's magic. Magic mo mukha mo. Mali nga yan kasi may asawa ka na, bakla. Diba? Mali yan. Kaya sana magising kayo isang araw at sabihin niyo na teka lang, tama na, hindi kasi okay itong nangyayari sa amin. Kailangan kong ayusin yung pagsasama namin ng asawa ko. At sana dalawa kayong dalawa doon sa idea na yon, no? Kasi, diba? Ang hirap na nagpakasal kayo tapos anak kayo, babae pa man din, tas ganyan yung ginagawa ninyo. Wow! Hindi kayo magandang example, sabi ni Army, good morning sa pinakamagandang DJ sa lahat ng estasyon. Huwag! Kung naman ganyan. Ingat po, ma'am. Lagi. Salamat. Thank you very much. At hello kay Elizabeth Davis. No, di ba, Ate Elizabeth Davis? No, sana at wala namang ibang makakabigay ng solusyon dyan kundi kayong dalawa lang. No, you guys have to decide for yourselves kung ano bang gusto ninyong gawin sa relationship ninyo, sa marriage ninyo. Ngayon, kung gusto nyo na lang talagang to be with somebody else at ayaw nyo na sa isa't isa, then decide. Diba? Mag-decide kayo, hindi yung magkasama kayo pero naglolokohan kayong dalawa. Wow! Anong trip ninyo? Hindi naman kayo mga bata. 41 years old, 38, hindi naman, ano kayo? Wow! Paurong. Dapat by now, alam nyo na kung anong tama't mali para sa inyong dalawa. Lalong-lalo na para sa anak ninyo. Diba? Diba ga? Kayo ewan ko na lang. Sabi dito ni Kasmot, wala akong pakialam sa relationship nila basta nakatutok ako sa Energy FM. Watching from morning till night. Thank you very much. 9:22 lang nagmamagandang umaga. This is Whitney Houston and this is called You're Still My Man, Grace. Sana matauhan ka na. Sana matauhan din yung asawa mo. Ipagdasal mo yan. Nang malalang malala at mabisang mabisa. Wow! The day that you left me, you said you had no